Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-44 na kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Pagbabalik ng Alaala ni Don Juan mula sa mga saknong 1,580 hanggang 1,680. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbalik ang lahat ng alaala ni Don Juan. Agad siyang nagpahayag ng paghingi ng paumanhin kay Maria Blanca at ipinangako na hindi na siya muling magkakamali. Naganap ang pagbabahagi ng totoong mga pangyayari at nalaman ni Don Fernando, ang hari, ang lahat kabilang na ang pamumuhay ng 3 prinsipe sa Armenia, ang pagliligtas ni Don Juan sa 2 prinsesa sa Balon, ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego, ang pagliligtas ng engkantadang lobo kay Don Juan, ang paglalakbay ni Don Juan sa Reino de los Cristales at ang mga pagsubok ni Haring Salermo. Namroblema si Haring Fernando sa kung ano ang nararapat na aksyon, lalo na sa usapin ng kung sino ang dapat na maging asawa at pakasalan ni Don Juan. Humingi ng payo si Don Fernando sa Arsobispo. Ayon sa Arsobispo, mas may karapatan si Doña Leonora na mahalin ni Don Juan dahil siya ang nauna. Nagdulot ito ng malalim na kalungkutan kay Maria Blanca at dahil sa galit, binuksan niya ang prasko na nagdulot ng baha sa palasyo. Nagkagulo ang mga tao. Nakiusap si Don Juan kay Maria Blanca na itigil ang pagbaha at nangako na hindi na niya ito muling malilimutan. Nagmakaawa din siya sa kanyang ama at sa Arsobispo na ipakasal siya kay Maria Blanca. Inamin ni Don Juan kay Doña Leonora na si Maria Blanca ang tunay niyang mahal at hiniling na tanggapin ni Leonora ang pagmamahal ni Don Pedro. Sa mga sandaling iyon, ninais ni Don Juan na makasal na sila ni Maria Blanca. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Sa isang iglap ay biglang nagbalik ang alaala ni Don Juan. Humingi ng tawad kay Maria Blanca at nangakong hindi na uulitin ang paglimot sa kanya. Ipinahayag ni Don Juan ang mga totoong pangyayari, kabilang ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego, at pagliligtas ni Don Juan sa mga prinsesa at sa sarili sa tulong ng engkantadang lobo. Humingi si Haring Fernando ng payo sa Arsobispo ukol sa kung sino ang dapat maging asawa ni Don Juan. Ayon sa Arsobispo, mas may karapatan si Doña Leonora dahil siya ang naunang inibig na nagdulot ng kalungkutan kay Maria Blanca at nagbukas ng prasko na nagdulot ng baha sa palasyo. Nakiusap si Don Juan kay Maria Blanca na itigil ang pagbaha at humiling sa ama at sa Arsobispo na sila'y ipakasal. Inamin din kay Leonora na si Maria Blanca ang tunay niyang mahal. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan. Siya ang pangunahing tauhan na nagbalik ang mga alaala at nagpahayag ng tunay na nararamdaman at ninais na makasal kay Maria Blanca. Maria Blanca. Siya ang tunay na minamahal ni Don Juan. Binuksan niya ang prasko sa galit nang nalaman na mas may karapatan si Doña Leonora kay Don Juan. Don Fernando. Ang hari at ama ni Don Juan na namroblema sa desisyon kung sino ang dapat na mapangasawa ng anak. Arsobispo. Ang nagbigay ng payo kay Haring Fernando at nagsabing mas may karapatan si Doña Leonora na makasal kay Don Juan dahil siya ang unang inibig nito. Doña Leonora. Unang minahal ni Don Juan ngunit sa huli ay tinanggap na si Don Pedro ang nararapat para sa kanya. Don Pedro at Don Diego, mga kapatid ni Don Juan na nagtaksil sa kanya. Haring Salermo. Siya ang hari sa Reino de los Cristales na nagbigay ng mga pagsubok kay Don Juan para makamit ang kanyang anak na si Maria Blanca. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa palasyo ng Berbania kung saan muling nagbalik ang mga alaala ni Don Juan at isinalaysay ang buong pangyayari at pinagdaanan nang siya ay umalis sa Berbania. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Balawis, mapanlinlang o masama. Dinggin, pakinggan o tanggapin ang sinabi. Mabangis, marahas o malupit. Malinggatong, matinding pagkabalisa o pag-alala dahil sa mga suliraning tila walang solusyon. Nanlumo, nawalan ng lakas o pag-asa.
napasuong, nakasangkot o napasama sa sitwasyong hindi inaasahan. Naghari, namuno. Singkad, paglalarawan sa kabuuang sukatan o bilang ng panahon. Tanglaw, ilaw o gabay. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagpapatawad at pagtanggap ng sariling pagkakamali ay mahalagang hakbang sa muling pagtatayo ng tiwala sa isang relasyon. Hindi lahat ng payo o opinyon ay tama para sa lahat ng sitwasyon, tulad ng naging payo ng arsobispo na nagdulot ng kalungkutan kay Maria Blanca. Ang tunay na pagmamahal ay nagpaparaya at handang magpatawad tulad ng ginawa ni Don Juan nang piliin niya si Maria Blanca at tanggapin ang kanyang tunay na nararamdaman kahit pa nasaktan niya si Doña Leonora. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi natutulungan ng pagsisinungaling o pagtatago ng damdamin. At diyan nagtatapos ang ika-44 na kabanata ng Ibong Adarna, ang pagbabalik ng alaala ni Don Juan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.